Iniimbestigahan po ng lokal na pamahalaan ng Marilao, Bulacan ang pagguho ng bahagi ng river wall na wala pang 2 buwan mula nang matapos. Giit po ng kontraktor ng proyekto, hindi ito substandard. Saksi, si Marizo Mali. Naglalaro noon ang grupo ng mga bata sa tabing ilog sa Marilao, Bulacan nang masaksihan nila ang unti-unting pagguho ng lupa. Sa ilalim nito, bumigay na rin pala ang tipak-tipak ng semento ng river wall. Maya-maya, napagtanto na ng mga bata ang peligro. Tama! Ano gusto mo? Antay mo pa malaglag ka? Umangat na yung tubig. Sabi. Antar na to! Delikado. Delikado yan. Patanggal na rin to. Alis to. Akala po namin, lumilindol lang po, kaya gano'n. Tatawad po kami, baka po masama kami doon. Kaya nagsitakbo na lang po kami. Takot na takot talaga. Nakakatrauma po siya eh. Akala po namin yun na po yung last na. Bigla na pong gumuho na po, tapos tumalon po kami dito. Tapos, yun po, bigla po rin po namin narinig yung tumunog yung yero. Kumalabog po. Ayon sa isang bata, umaambon lang noong mga oras na naroon sila. Pero noong umaga ay malakas ang ulan. Parang lalamunin po kami. Hollow blocks po. Tapos yung lupa po. Kasi papunta na po sa amin yung hollow blocks tas yung lupa. Labis din ang takot ni Meiji, lalo't isa ang bahay nila sa mga nakatayo malapit sa gumuhong river wall. Nangamba po. Tsaka medyo yun na-shock kasi nga baka pati kami madamay dun sa pagguho. May mga bata po dun sa kaya medyo nabother ako. Ayon sa punong barangay ng Prensa 2, wala pang 2 buwan ang lumipas mula nang matapos ang river wall na ginastosan ng 5 milyong piso. Nagulat silang nawasak agad ito. Pagka gumuho na yung mga lupa natin dito, kasunod ho nito yung mga bahay na ang susunod na babagsak. Kasama po nung ilog, matatangay na rin po sila. Kitang-kita po na ang ninipis ng bakal, parang ampaw, wala pong poste. Buti na lang wala talagang nasaktanin. Sobrang disappointed na naman kami sa ganitong project na substandard. Sagot naman ng contractor sa naturang proyekto. Hindi po siya substandard. Ang nangyari po dyan, sinunod po namin yung sa program of works, kung ano po yung mga nakadesign, kung ano po yung mga gamit na bakal, mga kapal po ng semento, sinunod po namin. Siguro po kaya po nangyari itong ganitong pagguho dahil po sa bigat po ng tubig. Kasi po pagka ang lupa nalagyan po ng tubig, bumibigat po ng todo. Pinaiimbestigahan na raw ng LGU ang nangyari. Sunod-sunod po kasi yung malakas na ulan and yung agos po ng tubig sa ilog, sobrang lakas din. And this is not an isolated case dito po sa bayan po namin, no? Dala po talaga ng extraordinary calamity. Landslide prone po ito. Sa laki ng project nito, dapat po national po ito. So sa kagustuhan po ng ating mahal na mayor na talagang delikado po yung lugar, agad niya po itong pinondohan. Aral na rin sa amin yun to improve our design. Makailang beses ding nagkaroon ng pagguho sa bahaging ito sa tabi ng Angat River sa bayan ng Pulilan. Labis na napinsala ang isang bahay, kasama natumba pati malalaking puno ng mangga at buko. Ayon sa residente ng bahay na si Jaime Morano, 3 pamilya nakatira roon. Naramdaman daw nila ang pagguho ng lupa kaya agad silang lumabas ng bahay. Walang nasaktan. Kinuha na rin daw nila ang mga gamit at sa ibang lugar na muna nakatira. Apektado rin daw ang katabi nilang 2 pang bahay. Dagdag niya, humina ang pundasyon ng lupang gumuho sa kasagsagan ng pag-ulan dahil sa ginagawang riprap sa ilalim ng mga bahay. Kaya may panawagan sila sa contractor nito. Bayaran nila yung pera, yung buong bahay. Sinisika pang makuhanan ng pahayag ang contractor na proyekto. May stulang ilog pa rin ang baha sa kalsada sa barangay Taliptip sa bayan ng Bulacan papuntang Obando. Sa kuliglig na isinasakay ang mga residente at motorsiklo para matawid ang baha. Ayon sa mga residente, 2 linggo ang pagbaha sa kanilang lugar, bunga ng high tide at walang humpay na pag-ulan noong mga nakaraang araw. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi.